Okay, so dito na natatapos ang ating klase. Huwag niyong kalilimutan ang assignment bukas ha. Pwede na kayo mag-lunch break ngayon. De La Cruz! Magdahan-dahan ka! Sorry po, ma'am. Saan kaya pupunta yun? At nagmamadali si De La Cruz. Ali, ang aral sa napag-usapan natin ngayon ay maging masaya tayo sa tagumpay ng ating mga kaibigan at pamilya. Oh, ayan, sige. Lunch break nyo na ulit. De La Cruz! Pasensya na po ulit, ma'am. Nagmamadali ka na naman ba? Ano bang meron kay De La Cruz? Ba't lagi siya nagmamadali? Nakakapagtaka, ha? Okay, class. Bago tayo mag-lunch break, meron lang ko paalala sa inyo. Usap-usapan ngayon dito sa eskwelahan natin na may nagnanakaw daw dito. Inuulit ko, masamang gawain yun, ha? Sige na, pwede na kayo mag-lunch break. De La Cruz. Ano kaya ginagawa ni De La Cruz? Ilang araw na siyang nagmamadali, ah. Masundan nga. Dito sa CR? Ano ginagawa ni De La Cruz dito? De La Cruz! Bakit dito ka kumakain sa CR? Madumi dito! Ma'am, pwede kang magkasakit. Alam mo, pwede kang kumain dun sa kantin. Kahit sinong estudyante, pwedeng kumain dun. Bakit dito sa CR? Eh, ma'am, pinagtatawanan po kasi ako ng mga kaklase ko eh. Sinasabi po nila na paulit-ulit daw po itong inuulam ko. Yung tuyo po. Eh, wala naman po kasi kami pera pambili ng ulam, gaya po ng kanila eh. Kaya ito po yung tuyo na kinakain ko po. Huwag mo silang intindihin. De La Cruz, pwede kang lumapit sa akin, tutulungan kita. Maraming salamat po, ma'am. Kabayan? Kabayan! Pinoy! Pinoy! Ako pala si Bok. Clyde, ang pogi ng pangalan mo ha. Ay, akin na. Tulungan kita. Oh, salamat. Hello po, Tito Bok. Nandito na po pala kayo. Pamangkin. Si Yumi. Pinoy ang tatay niyan. Kaso, mas piniling maging adik at basugalero. Kaya iniwan niya yung mag-ina niya rito. Hello po. Tara na. Pumasok muna tayo dito. Tara na, pamangkin. Sige po, Tito Bok. Excited na akong kumain. Oh, Clyde. Ah, yung picture na yan. Ayan si Ate Sheila, ang nanay ni Yumi. Sa kasamaang palad, nawala na rin siya dito sa mundo. Na-aksidente sila nung asawa niyang foreigner. Kaya kami na nag-aalaga kay Yumi. Ay, oo nga pala, Clyde. Pwede ba akong makiusap? Eh, may gagawin kasi ako eh. Walang magbabantay kay Yumi. O sige, sige. Nangangailangan din naman ako ng racket eh. Salamat. Magandang araw, Yumi! I'm okay, little puppet. Bakit tawa ka ng tawa dyan? It's funny po kanya, Tito Clyde. Nahuhulog, umiibig na sa'yo. Sa tuwing kasama kay anong ligaya. Sana sa akin ay Tito Clyde, ikaw na po yung new best friend ko. Salamat, best friend. Wow! Dollhouse! Gusto mo ng dollhouse? Tito Clyde, akin na lang po ito. Bago ko ibigay sa'yo yan, tatapusin ko muna. Promise po ah. Magiging sa'yo din yung dollhouse na yan. Thank you so much po, Tito Clyde. Tarantado ka pala eh. Ikaw pala si Rustin eh, ang tunay na tatay ni Yumi. Paano mo nagawan lokohin kami? Yung anak mo, pinapaasa mo. Gusto ko lang naman makabawi kay Yumi. Simula ngayon, hindi na kayo pwede magkita ni Yumi at hindi na kayo pwede maglaro.
Ayusin mo muna yung buhay mo, Rustin. Bo, baka... Sheena, tama ka nga. Ngayon ko lang nare-realize na dapat may pangarap ako sa pamilya natin. Ang tanga ko. Ang tanga ko. Wow! Ang dami naman pong dollhouse dito. Yung dollhouse, para yan sa best friend ko. Sino po ba yung best friend nyo? Basta. At huli ko na rin nalaman na si Tito Clyde pala ang tunay kong tatay. Oh, sa susunod na lang bayad ko utang muna. Uy, Mari, nakita mo yun? Naku, dumaan na naman ang feeling maganda. Alam mo ba, Mare, ito ang usap-usapan dito. Lagi daw may inuuwing lalaki yan sa bahay nila. Hindi ako magtataka na maagang mabubuntis yan. Paano? Kinukonsinti rin ng magulang na mo bukas sa makalawa. Buntis yan. Ay, naku. Mare, magluluto pa ako Sige na. Kaya aga-aga, mga chismosa. Hoy, hindi niya ako pwedeng ipabarangay. Kasi wala man akong kinakalat na chismis sa kanya. At kapag chismis ako lagi, di ba pwedeng ibang tao? Ikaw ang tinuturo, Marites. Hoy, hindi ko tinatrabaho maging chismosa dito, ikaw lang naman nagkakalat ng chismis dito, Ayusin nyo nga yung buhay ninyo. Ang tapang mo naman, Marites. Aba, dapat ako lang ang matapang. Pero sa barangay, takot na takot ka. Sige na, may gagawin pa ako sa bahay. Nagkaaksaya pa ako ng oras dito. O, di ba? Ayaw mo pumunta? Isang kilo nga po yan. Naku, dumaan na naman siya. Ano, Ineng? Buntis ka na ba? Ano po sinasabi ninyo? Bakit kasi hindi mo pa aminin? Buntis ka naman talaga Wala naman pong aaminin dahil hindi naman po talaga ako buntis. Kalat na rito ang balita, Ineng. Huwag mo nang itanggi. Gawa-gawa lang po yan ng mga chismosa dito. Gaya ninyo. Neng, mag-aral kang mabuti ha. Baka mamaya magulat ako, 5 na anak mo. Mahala po sa buhay ninyo. Paniwalaan niyo yung mga gusto niyong paniwalaan. Sige ka. Bye! Uy, salamat dito salamat. Uy, alam niyo na ba yung balita tungkol kay Marites? Hoy! Aga-aga chismis Ano na naman balita ang nasagap ninyo tungkol sa akin? Totoo ba, Marites, nabuntis yung anak mo? Alam nyo, walang katotohanan na buntis ang anak ko. Kalat na rito na buntis. Alam nyo, ibubuhos ko sa inyo itong alcohol na to para luminis yung mga bunganga ninyo Ayaw pa kasi aminin nabuntis naman Hindi yan totoo. Chismis lang. Ana, Ma? Umamin ka nga. Buntis ka ba? Sagot! Opo, Ma. Buntis po ako. Anak, di ba pinagsasabihan kita? Pananindigan daw po niya ako. Tsaka natatakot po kung sabihin sa inyo Anak ng putya, paano natin sasabihin niya sa tatay mo? Hoy, Claire! Magugas ka daw ng plato doon, sabi ni Mama. Ha? Kuya, hindi naman ako kumain doon Sasagot ka pa? Sige na. Ako na maghuhugas. Kala ko sasagot ka pa Tapusin ko lang itong ginagawa ko. Sige na, magugas ka na doon. Magagalit pa sa'yo si Mama Ma, alam mo ba, yang si Claire, nagkaklase na yung teacher niya sa loob, siya nandun pa rin sa labas. Siguro nagkakating ka, no? Hoy, kuya, ano yung sinasabi mo kay Mama? Totoo ba yan, Claire? Umamin ka. Kuya, hindi ako nagkakating. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Naku, kunwari ka pa, Claire, sabihin mo na yung totoo kay Mama. Ma, hindi ko po magagawa yun at wala akong dapat sabihin kasi hindi naman totoo yun. Ma, maniwala ka sa akin. Baka nagkakating yan. Siguraduhin mo lang, Claire, ha? Oo nga, paano ba to? Hoy, Claire! Akin na yung cellphone mo? Kuya, ginagamit ko yung cellphone, di ba? Cellphone ka ng cellphone, Ano gusto mo? Isumbong kita kay Mama? Na hindi mo ginagawa yung mga activities mo sa school? Gagawin ko rin naman yung activities ko mamaya Di, ako na muna gagamit ito.
Oh! Penye! Kuya naman, pinakain ko eh. Ano? Magdadamot ka? Hindi tayo pinalaking madamot ng magulang natin, ha? He left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would Claire, binato kita ng una na. Di ka man lang pagaganti sa akin? O di ka man lang ba magagalit sa akin? one final Claire, paano kung yung classmate mo ginanyang ka? Binato ka? Wala ka man lang magagawin? Ayos lang, kuya. Dok, kamusta na po ba yung lagay ng kuya ko? Malala na ang sakit ng kuya mo. Wala nang lunas para gumaling pa yun. Nakakalungkot man sabihin pero may taning na ang buhay ng kuya mo. Naiintindihan ko naman ang lahat eh. Di ako madrama. outside her door. Alam ko ang nangyayari.